Hello guys. So, medyo nalulungkot aketch ngayon kasi si Matt is nandun kina Ate Nieva. Gumising si Inday yun. Actually guys, kakarating lang namin. Galing kami sa church, sa Filipino church. Hindi ako nag-vlog doon kasi hindi naman all the time ako nagbablog guys. Most of the time, meron din kaming private life. Hindi lahat na mga kilos namin, pinablog namin ba. Kung nakikita nyo is mga ilang minuto lang naman yung ina-upload namin, di ba? So, ayun na nga. Galing kami sa church kanina. And after that, kasi nagkasundo kami ni Mime na bago sila ni Daria papasok na naman kasi pasukan na naman guys. So, good luck sa mga students dyan. Pagbutihin nyo ang inyong pag-aaral. Balik klase na, mag-work na si Meme, and then babalik pasok na naman si Ate Daria. So, what happened po lang mo? Don't cry. Don't cry. You miss Kuya Mate? Kuya Mate, man. Ay, you miss Kuya Mate. Miss Kuya Mate. I love you, Kuya Mat. We miss you so much. Yeah? We miss Kuya Mate. So guys, si Matt absent siya bukas. Kasi ngayon Sunday, galing kami sa church. And then bukas is may pasok siya. Pero doon muna siya kay Ate Nieva. Just for one day, one night lang. And then ayun na nga, ibabalik din siya bukas din ng mga hapon na siguro. And then, ayun na nga guys, na mag-uhan lang aketch kasi wala si Matt. Kanang, feeling sad lang ako kasi nasanay ako na makulit siya. And then, si Lily, okay lang naman to si Lily, kay pagbusog wala man to siyang problema. Pag boring siya, yun na yung kailangan niyang mga marites talaga. And then, isa sa mga sasabihin ko sa inyo guys, hindi ko na ma-share ito last vlog. Kasi, catch. Ang tawag nun? Kung naalala nyo, nag-share ako about sa aking pamangkin, anak ng kapatid ko, na tinulungan namin makapunta dito. And then, nag-interview na yun siya last time guys, di ba? And then, naghintay na lang kami ng resulta. And then, kaninang umaga ba yun or kahapon, nag-send siya ng result. And then, yung result ay her refusal of visa. At yung rason ay guys, nakakato. Yung rason guys, kay kuan daw, hindi daw tugma yung sinabi niya sa mga documents na meron siya na pinanghahawakan niya. Yun yung sabi doon sa rason bakit hindi siya binigyan ng visa. And then, pwede pa siyang mag-reappeal for 14 days. Kaya, ayun, sabi ni Mihaw, i-prepare na naman niya yung mga documents ng pamangkin ko para ma-appeal na mo ba? Para ma-appeal namin, para ma-interview siya ulit at sabihin niya kung ano yung katotohanan. Tapos, ayun na nga, nag-asa ko kay Kato niya. So, nagtanong ako sa kanya kung willing pa ba Japon siya, kung willing pa ba siya na papunta dito sa Poland. Kasi nagasto na biya kami sa kanyang guys, kanyang mga papers and everything, from passport to papers, sa lahat ng mga kakailanganin niya sa pag-process ay provide namin lahat. And then, pati ticket, meron na siyang ticket guys. Yung gagawin niya na lang talaga is yung pagpapasar sa kanyang interview. And then, ayun na nga, yung nakalagay doon na pwede siyang mag-appeal for 14 days. And then, sabi ni Mihaw, mag-appeal daw kami. Tapos, sabi ko sa kanya na, wait lang, tatanungin ko muna siya. And then, nung tinanong ko siya,
sabi niya lang sa akin is, wag na lang tioy kasi ganon din naman, hindi rin naman ako matatanggap. Yun lang. Easy. Alam niyo ba yung feeling na tinulungan mo na nga, binigay mo na nga lahat. Binigay mo na lahat. Pati yung iyong kaluluwa. Ito guys, hindi, basta kayo na yung ano yung mafe-feel niyo? Hinungit nyo na nga lahat. Hinungit. Sinubo na lahat guys ba? Sinubo na lahat para matulungan mo siya. And then yung ibabalik niya lang is, huwag na uy, maura, ganun din naman. Hindi rin naman ako matatanggap. Tapos, hindi rin kami sabi niya kasi nagtatrabaho siya dyan sa Cebu. Trabaho siya, currently working siya sa Cebu guys. Sabi niya na, sa work ko rin ate, hindi ako pwedeng payagan kasi malakas daw sila ngayon. Kusog sila ngayon ba? Hindi siya papayagan ng kanyang mga big boss sa kanyang work. Sabi ko, ay, kami mag-adjust. Kasi para sa akin, kung willing ako, interesado ako sa example, kanang ako yun, yung nasa sitwasyon niya. Iba-iba din naman tayo, no? Pero sa part ko lang, no? Kung ako yung nasa sitwasyon niya, tapos tutulungan ako ng, like, kapatid ko yung tutulong sa akin. Pamangkin ko yun siya, guys. For example, ako yung pamangkin, tapos yung auntie ko ay tutulong sa akin. Hala, I will really try my best na mapunta ako dito sa Europe. Diba? It's a big opportunity. Isipin ko lang, opportunity na to, makapunta ako sa ibang bansa. Yung sa kanya guys ay, binibigyan niya kami ng rason na ano daw, hindi daw siya papayagan ng kanyang boss kasi malakas daw yung work nila ngayon. So, sabi ko sa isip ko, ay, kami yung mag-adjust. Kami. Na ano si Mihaw na HB sa mga pangyayari. Dahil bakit daw ganun-ganun lang. Kung hindi daw siya interesado, edi sana dati pa siya nagsabi na ayaw niya para hindi kami makagasto. Kasi nag-invest na kami sa kanya. Tapos yung investment namin ay nalugi siya rin sa... Ito guys, nagtulong yun siya namin. Tutulungan sana siya namin. Pero of course, kung tutulong ka, di ba, mag-invest ka rin. So, siya, hindi siya nag-invest para sa kanyang sarili. Parang wala talaga siyang, hindi siya talaga interesado. Kaya sabi ko kay Mihaw na, kasi nagalit man siya kasi yun na ngayong nangyari. So sabi ko sa kanya, don't worry baby, there's no next time. Hindi na ako tutulong kasi ganun din naman. Pag tutulungan, hindi ka nang para ganing wala lang sa kanila. Hindi nila iniisip yung gasto na ginbayad. Hindi nila iniisip yun guys ba, yung mga ginasto sa mga processing. Para sa kanila is madali lang, sabihin lang na wag na lang. The same lang din naman yung yung resulta. Hindi rin ako matatanggap. Very good. Perfect. Bitaw guys, tinadaan ko na lang sa tao kasi wala rin naman ako magagawa sa yung pinaniwalaan niya is yung sarili man niya. Edi okay. Dahil wala siyang tiwala sa sarili niya na matatanggap siya dahil hindi siya interesado. Kasi pag interesado ka sa isang bagay, you will really pursue it. Kung determinado ka for your future na kung anong gusto mo for your future. But kung gusto niya dyan sa Pilipinas, no worry, it's okay. Na lang kami, na nahiubos.
Dahil, yun na nga. Yun lang. At the end of, for almost pila ka years na mo siya gipaabot. Mag 2 years na siguro guys, nga naghihintay kami na makapasa siya sa kanyang visa. Tapos, yun lang yung narinig namin. Huwag na lang. Huwag na lang. Ay, nako. Yung wag na lang kasi the same day naman, hindi siya parang siya na mismo yung hindi interesado sa kanyang pagpapa-approve sa visa. Anyway, ako dito guys, kaya ko naman kahit hindi ko naman talaga kailangan ng nani-nani kasi kaya ko naman to kahit magkayamukat pa ako dito. Importante, buhi. Bitaw guys, sabi ko kay Mihaw na, you know what? It's fine for me to take care of 2 kids. Because, my mother take care of 8 kids and still alive until now. And me? Why do I need a nani-nani that only have 2 kids? 3 pala. Because Alex is with us. But, not really. I'm fine. Anyway, I will not be dead yet, guys. It's only 2 kids that I will take care every day since Alex will go back to his mother. Okay lang naman ako, good. It's normal naman na maka-feel tayo ng pagod every day. At least, nakakahinga pa tayo, no? Meron nga dyan, mas malala pa yung problema. Ako dito, okay lang ako eh. Pag meron akong problema, pagpasensyahan nyo lang ako kung iiyak ako kasi kasi napapuling ako lagi guys. Kasi dito kasi ako nakaka-express sa camera. Dito ako nakaka-express sa camera guys, honestly. Kasi pag nag-usap kami ni Mihaw, lagi akong galit sa kanya. Tapos, sa parents ko, o diba merong messenger, pero wala silang internet connection, wala silang load. Kaya yung madali-dali ko na ma-expressan is yung camera. So guys, yun lang yung ating update for today. At kami matutulog na ni Laylay. I miss you, Matite. I love you so much, Lovey.